Hello guys, ayan magandang hapon sa inyong lahat. Welcome back dito sa panibago nating video dito sa ating channel guys. Ayan, maraming salamat sa lahat ng patuloy na nanonood kahit na po nitong mga nakaraang araw wala po tayo kasi nagkasakit po tayo guys, no, sa lahat ng mga sumusubaybay araw-araw sa ating mga videos. Tayo po ay 5 araw na hindi halos nakapag-upload dahil po tayo ay trinangkaso. Ayan, so sa lahat ng mga nagtatrabaho dyan ay kayo huwag masyadong magpakapagod at talagang pag kayo ay nagpakapagod ay talaga namang sakit ang inyong aabutin. Ayan, ako'y dumali ng pagtatrabaho ng 4 na sunod-sunod na gabi. Tapos ako'y puyat pa. Tapos ako'y nag-cover pa ng wedding. Ayan, ay ako'y talagang hindi kinaya ng katawan at bumigay. Anyway, so itong ating mga video ay hindi nga tayo nakapag-upload dahil tayo ay nagkaroon ng karamdaman, nagkasakit tayo. So ngayon tayo medyo ayos-ayos na. Aring ating buses ay ganari pa din, di wala tayo magagawa. Tayo kailangan ng mag-upload at talagang namimiss ko na kayo at nakakamiss din yung mga followers natin na nagme-message bakit daw walang video. Ayan, so bago yan ay tayo ay mag-intro muna. Ayan. Maraming salamat. Welcome back. Ayan. So, sa lahat ng mga nandito ay sumusuporta ay salamat. At sa lahat ng mga nanonood at hindi pa nakasubscribe ay kayo ay mag-subscribe na. Ayan. Ito pa rin ang inyong kasama, si Anthony pa rin po, isang OFW dito sa United Kingdom. At ngayon pong gabing ito, ngayong araw na ito, ay tayo po ay pag-uusapan naman natin ay magkano nga ba talaga ang puhunan sa isang itlog, no? Kung tayo ay kasi nung mga nakaraang mga araw, meron ngang nag-comment na sabi ay piso lang daw ang tubo sa isang itlog. Ay akin nga pong aring kinuwininta at baka nga totoo na ang kita sa isang itlog ay piso lang. Ay hindi ko naman dinidiskwento yung kanyang comment dahil baka nga totoo. Ay di akin pong kwininta yung puhunan nga baga sa isang itlog. Ay sa totoo lang ay baka nga may katotohanan din yung kanyang sinasabi. Piso isang itlog. Kung ikaw ay nagsisimula siguro ng poultry farming, ng RTL farming, baka nga piso lang ang iyong kikitain sa isang itlog. So, ating kwentahin at nang tayo ay malinawan din. At baka naman, kasi yung kwentada natin dati, nasa 2 pisong mahigit ang tinutubo sa isang itlog, no? Lalo ngayong mataas ang presyo, medyo maganda ang presyo. Medyo yung unang kwentada ko ay mga nasa mahigit 2 piso ang tubo. Ay ngayon ay di atin kwentahin, So ngayon kung ikaw ay nagbebenta ng itlog, no? Ang puhunan natin sa isang manok ay 390. So, 390 pesos, i-divide natin yan siyempre so 390 pesos, i-divide natin yan sa 20 months. Kasi 20 months ang buhay ng isang manok, yung commercial. So, divided by 20 months, siyempre, ang manok na yan ay mangingitlog ng 30 days, no, sa isang buwan. Kasi 20 months, tapos yung isang buwan, 30 days. So, divided by 30 din natin yung 390. So, ang puhunan natin sa isang itlog, kung manok ang pag-uusapan, ay 65 cents sa isang araw. Sa isang itlog, ang puhunan natin ay 65 cents. Ngayon, ang ating feeds naman ay ang kakainin niyan sa isang araw
ay 115. So 115 times 30 pesos ang per kilo, at yan ay 3 pesos and 45 cents. No? So idadagdag natin yung 65 cents natin, meron na tayong 4 pesos and 10 centavos. Yan ang puhunan natin sa manok at saka sa feeds. No? Ngayon, syempre, itatimes natin dadagdag natin dyan yung binabayad natin sa kuryente at saka sa ating mga vitamins and minerals. No? Ang sa population ko na 500 ay napatak ng 1,000 na nagagastos sa kuryente, napatak din ng 1,000 na nagagastos sa multivitamin. So 2,000 divided by natin yan sa 30 days kasi isang buwan natin yung na yon. So napatak ng 66.67 pesos. Ngayon, di-divide natin sa 500 para makuha natin kung magkano ang gastos natin sa isa kasi ang population ay 500, nakukonsumo yung vitamins at kuryente na yun ng 500. So ikakuha natin yon sa 500, no? Divided by 500 yung population. Meron tayong 13.3 cents, no? 13.3 cents. So idagdag natin yan sa 4.1 natin kanina. 4.1, meron tayong 4 pesos and 23 centavos. So ngayon, ito talaga ang puhunan natin sa itlog sa isang araw. So sa isang araw, sa isang itlog, ang ating puhunan is 4 pesos and 23 centavos. No guys, medyo malaki din. Pero ang bentahan ngayon ng itlog ay 7 pesos. So minus 4.23 centavos, meron tayong kikitain sa isang araw, sa isang itlog na 2 pesos and 77 centavos. No, so yan ang talagang malinaw na calculation kung magkano talaga ang iyong puhunan at magkano ang iyong kita sa iyong itlog na nakukuha sa isang araw. Kaya lamang syempre hindi natin itong computation na ito ay nakadepende sa kung magkano yung gastos mo lang sa manok, gastos mo sa feeds, gastos mo sa electric at gastos mo sa multivitamins. Hindi dito ina-account kasi ang assumption dito ay ikaw ang nag-aalaga ng iyong mga manok. Tapos ang assumption dito, meron ka ng lumang building na doon mo na lang inilagay yung RTL chicken mo. Tapos doon mo linagay yung yung iyong mga manok. Ngayon, kung idadagdag pa natin diyan yung puhunan mo sa building at saka sa cages, sigurado ako na mga nasa around mga 450, 470 ang iyong magagastos sa isang manok, no? So, kung ang iyong manok ay yaang 500, syempre yung cages mo 11 pieces yan. So 82,500 ang iyong i-divide sa 500, tapos i-divide mo kung gaano katagal ang lifespan ng iyong mga cages. Tapos i-divide mo din yung gastos mo sa maintenance ng mga cages, blah blah blah. So mahirap kwentahin. So ilagay na lang natin sa 50 cents ang iyong gasto sa loob ng lifespan ng cages at saka so mga nasa around 4 pesos and 71 centavos, no? So 4 pesos and 70 centavos. So sabihin mo na 7 pesos minus 4.70 ang iyong meron ka pa rin kulang na meron ka pa rin tutubuin na mga nasa around 2 pesos and 30 centavos. I-times natin yan sa 30 days. So may 69 pesos ka, times mo sa isang lifespan ng mga manok na 20 months, meron kang 1,380 na tutubuin
bawat itlog na ipoproduce ng iyong manok sa loob ng isang cycle, no? 1,380. So ngayon kung nagneneto ka ng 450 per day na itlog, 450, kikita ka ng 621,000 sa loob ng isang lifespan doon sa isang cycle. So ang tutubuin mo ay sa 500, no? Sa 500, ang tutubuin mo ay 621,000 sa isang cycle. So hindi na masama, guys, no? So ang nawala na natin dito, natanggal na natin dito is yung puhunan natin sa manok, puhunan sa cages, puhunan sa pakain, puhunan sa vitamin, sa kuryente, sa mga ginagamit mo, no? Walang kasama ditong pangbayad sa tao, ikaw ang nag-aalaga nito. Tapos syempre, hindi pa natin sinama dito yung kikitain mo sakal. Ang ating ginastos lang ang ating kwenta lang dito, magkano ang puhunan mo sa isang araw sa isang itlog, no? Papasok na 4.70 pesos, no? 4 pesos and 70 cents sa isang araw. Kung ang iyong benta ng itlog, yung sa current prices ngayon na 7 pesos average, tutubo ka ng 2.3 pesos, no? 2 piso at 30 centavos. So, sa totoo lang, kung bagsak ang itlog, tutubo ka na, kung ang 5 piso lang ang benta ng itlog mo at bagsak ang presyo ng itlog, doon pa lang siguro tayo medyo bababa ang tubo. So 4.7, 5 piso, 30 cents na lang magiging tubo mo sa isang itlog, which is hindi naman siguro yon mangyayari kasi patuloy at patuloy ang pagtaas ng itlog, pagmahal ng itlog, at araw-araw ang mga tao ay kumakain at nangangailangan ng itlog. Sabi ko nga, itlog is a personal and daily commodities yan. Hindi na yan, parang bigas yan na halos araw-araw kailangan kainin ng tao. Actually, yung mga hindi maka-afford ng pang-ulam na bumibili na lang ng itlog, 2 itlog, 3 itlog sa tindahan kasi kailangan lang mag-ulam. At ang itlog ay mataas ang protein yan. So, kailangan yan ng mga katawan natin. At minsan, mas maganda pa yan kaysa sa kumakain ng isda, no? Pag may itlog ka, may gulay ka, masustansya ka. Ayan. So, yan guys. Yan yung kwentada natin. Sa ating puhunan sa isang araw, sa isang itlog ay 4.70. 4 pesos and 70 centavos. Kung 7 pesos ang benta natin, meron tayong 2 piso at saka 30 centavos sa ating tubo. Kaltas na lahat yon. Times mo kung 500 ang iyong manok, times mo sa 400 o 450 na production daily, times mo sa 30 days, tapos i-times mo sa 20 months, yan yung iyong tutubuin sa isang cycle. So, kaya maganda siyang gawing kahit paano na hanap buhay. Sabi ko nga, extra income. Kung maliit lang, kung backyard lang, hindi ito pwedeng pambuhay ng pamilya, no? So, medyo maliit ang tutubuin kasi ito ay supplemental income kung maliit lang ang numbers. Kung malakihang numbers, mas maganda. Mas maraming alaga, mas malaking kita. Diba? Imaginein mo, meron kang 1,000 times 950 mo na lang yung 2 pesos and 30 centavos. I-times mo yun sa 1,000 o 950 daily, times 30, times 20, malaki ang tutubuin. So yan guys, hopefully ay nakatulong ito sa computation, no, ng inyong mga alagang manok. Idea lang kung magkano talaga ang puhunan sa isang itlog at idea din lang kung magkano ang tutubuin nyo sa isang itlog. Yun lang. Maraming salamat. Pasensya na kayo sa boses ko. At hopefully sa susunod na mga araw ay medyo maganda na yung ating boses. Maganda na ang ating pakilasa. No? So sana okay na.
Okay, so yon guys. Thank you and God bless. Salamat sa mga nag-subscribe na at salamat din sa magsusubscribe pa. Thank you. I love you all. Bye-bye.